Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad niya tayo. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo. Si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote, na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, araw-araw ngayon ng Biyernes, ang araw ng ating debosyon sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng papurit, pasasalamat. Mas malakas na palakpak para sa ating Pong Jesus Nazareno. Napakabilis ng panahon, patapos na ang ating unang buwan ng taong 2025. At tayo po'y patuloy na lumalapit sa Kanya, nabasbasan niya ang ating bagong taon. Nawa ang bagong taon na ito, ang aking dasal para sa inyo, ay maging mas malusog, hindi lamang umasenso kayo ngayong bagong taon. Yang kuminsan, syempre, hindi naman masama, na sana Lord, ngayong bagong taon, dumami na. Naku, matutuwa yung aking mga kaibigan na vendors dito sa palibot ng Quiapo Church. Yan ang dasal nila, sana Father, this year, umasenso na, madagdagan, gumanda ang benta. Hindi masama yun. Pero sana ang dasal natin higit pa, ngayong bagong taon na ito, ang aking dasal para sa inyong pamilya, maging mas malusog, maginhawa, masaya, at mabuti ang inyong pamilya. Amen? Palakpakan muli natin ang ating Panginoon at yan hingin natin sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Yun sana ang ating dasal. Alam niyo po, ang sarap sabihin, ano? Naniniwala ba kayo na this year? Parang ang hirap sabihin ito, baka mamaya balikan ninyo ako eh. Pero sana, this year, Lord, wala masyadong seryosong sakit sa aming pamilya. Amen? Sana this year, Lord, dagdagan mo pa yung maganda, payapang pagsasama naming mag-asawa, ng iyong mga anak, ng mga anak mo, ninyong magkakapatid. Ang sarap isipin. Ang sarap ipagdasal. Pero alam niyo mga kapatid, sa huli, mangyayari yan. Kung pipiliin mo. Kung gugustuhin mo. Mangyayari yan. Sabi nila, ngayong daw January, maraming nagkasakit. Totoo po yan. Marami akong kaibigan ngayon, mga kakilala, yun ang hinihingi. Maraming may sakit sa kanilang pamilya ngayong January.
Sa isip-isip ko, syempre, sinisingil na tayo ng katawan natin sa mga pinagkakain natin noong December. Sa mga pinagagawa natin noong December. Kaya ngayon, maraming may sakit. Pero yung mga dasal natin, kung pipiliin din natin. Kasi kahit gustuhin ng Diyos yan, araw-araw naman yan ang gusto ng Diyos Maging malusog ka, maging payapa ang inyong pagsasama. Gusto ng Diyos yan. Pero hindi natin pinipili. Kaya ngayong simula pa lamang ng taon na ito, hindi pa huli ang lahat. Ipagdasal natin sa Panginoon na sana kagaya ng ginawa niya sa ating unang pagbasa. Narinig po natin kung paano ang tao ay nagtaksil sa Diyos. Sinira niya ang tipan ng Diyos at ang tao. Nagkasala ang tao. Gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Nagtaksil siya sa kalooban ng Diyos. Hindi siya tumupad sa kanilang usapan ng Diyos. Pero ano ang pinili ng Diyos? Siguro, pwede nilang siyang gumawa ng bagong mundo. Gumawa na lang siya ng bagong tao, pero hindi niya ginawa yon. Ano ang pinili ng Diyos? Patawarin ang nagkasalang tao. Ayusin niya ang nagkagulong pagsasama nila. Yun ang pinili ng Diyos. Kaya meron tayong Jesus Nazareno, ang bagong tagapamagitan sa bagong tipan ng Diyos sa tao. Ang sarap isipin, pero siguradong mahirap gawin. Yung piliin mo na lang na patawarin, pagpasensyahan, ipagpasa Diyos. Kasi kung minsan ang pinakamadaling piliin, gantihan, siraan, yun ang pinakamadaling gawin. Pero tandaan natin, ang sabi ni Kristo, ako ang daan. And there is no other way but the way of the cross. Mahirap ang daan patungo kay Kristo. Totoo yan. Mahirap maging mabait. Mahirap makisama sa mga taong winawalang yakap. Mahirap magpatawad sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. Mahirap. Pero kung pipiliin mo, hindi imposible. Kaya nga sa ating ibanghelyo, narinig po natin yan sa ginawa ni Kristo. Pumili siya. Doon sa mga maraming sumusunod sa Kanya, si Kristo bilang tao ay nakaranas ding pumili. Ang hirap pong pumili, araw-araw. Bahagi na yata ng buhay natin yan Yung pagising mo pa lang sa umaga, pipili ka na. Ano ang pinapipili ng Diyos sa iyo? Magpapatawad ka o ikaw ay gaganti sa kanila? Magiging malaya ka o ikukulong mo ang sarili mo sa pagkakamali mo kahapon? Magiging maligaya ka o magmumukmuk ka na lang sa ginagawa nila? Pumili ka. Si Kristo bilang tao, pumili rin. Hindi lang sa Diyos, siya'y naging tao kagaya natin, nakaranas. Siguro nahirapan din siyang pumili. Kaya nga bago siya pumili, nagdasal muna si Kristo. At sa kanyang pagbaba, pinili niya ang 12 apostol. Number 1, wag na wag kang magdidesisyon nang hindi ka nagdadasal. You give time to pray. Do not find time to pray. Magbigay ka ng oras magdasal. Huwag mo sasabihin na pasensya na, hindi ako nakasama magsimba. Ang daming ginagawa. Walang oras. Di bali pag may time. Anong may time? Baka maubusan ka na ng time bago mo gawin yon. Huwag kang maghanap ng oras para sa Diyos. Bigyan mo ng oras ang Diyos. Yun ang ginawa ni Kristo. Bago niya pinili ang 12, siya'y nanalangin mag-isa. Humingi ng gabay sa kanyang ama. Hindi mo alam lahat. Kailangan mo ang Diyos. At kapag pumili ka, minsan, hindi mo kailangang isama sa pagpipilian ng Diyos dahil siya lang dapat
at wala nang iba pa. Ni first choice, hindi siya. He should be the only one. Siya lang. At wala na siyang karibal pang pagpipilian mo dapat. Unahin mo ang Diyos sa mga pipiliin mo. Mahirap po mga kapatid, mahirap. Dahil marami tayong pwedeng piliin sa paligid natin. Pero wag mo kalilimutan, kahit anong mangyari, kahit na ano pang sabihin ng iba, piliin mo pa rin kung ano ang mabuti at tama. Ang minsan, di ko makakalimutan ito, kinausap ko yung aking kapatid. Isa ho sa mga maagang ibinilin sa atin ng mga magulang natin at ngayon kayong matatanda na, ang binibili nyo sa mga bata lalo na ay ito, huwag kang tamad. Huwag kang tamad. Galingan mo. Galingan mo. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, galingan mo. Wow. Galingan mo pa at mukhang babagsak ka na talaga. Patulog na, galingan mo. Sabi ko sa kapatid ko, nakita ko, hindi naglilinis. Ito yung nung bata pa siya, baka magalit sa akin. Nanonood yan ngayon, naka-online. Nung bata pa siya, pag uwi ko ng bahay, nakita ko, hindi tumutulong sa bahay. Sabi ko, ang tamad mo naman. Tumulong ka naman. Alam niyo ang sagot niya? Hindi ko alam kung seryoso siya o nagbibiro lang. Sabi niya sa akin, Kuya, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Ba? Loko-loko to Sa isip-isip ko, oo nga naman. Minsan tinatanong mo yung sarili mo, bakit mapagod na pagod ako? Kasi ginalingan mo. Kaya nga minsan yung ibang tao galit na galit sa'yo eh. Kasi sinisipagan mo, nagmumukha silang tamad. Kasi ginagalingan mo, nagmumukha silang tamad. Problema mo pa ba yun? Hindi na. Lagi mong tatandaan ito. Araw-araw, pag natapos ang maghapong ito, ikaw at ang Diyos ang magtutuos. Sa mga pinili mo, sa mga desisyon mo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, kung last year, marami tayong naging maling desisyon. Marami naging mali sa mga pinili natin. Ihingi ng tawad natin sa Diyos yan. Tapos na yon. Wala na tayong magagawa doon. Pero ngayong bagong taon, matuto lang tayong ang Diyos, ang lahat. Pwede tayong magkamali, pero bibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataong pumili. Kahit anong mangyari, ang tama, ang mabuti, ang piliin mo. Amen.